Suspensyon sa Green Energy Auction o GEA at feed-in tariff of feed allowance, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Board. Philippine National Police handang sumuporta sa Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng price cap sa ilang bilihin. Vice President Sara Duterte iginiit na hindi siya mapaghiganti. Panawagan sa mga congressman, bumoto ng ayon sa ebidensya. Resolusyong kumukondena sa mga umano'y walang batayang pahayag ni Representative Leandro Lebiste inihain ng Batangas Solons. Usapin sa krisis sa gitna ng silangan, tinalakay sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. At Office of Civil Defense at local government units, pinaghahandaan na ang posibleng sama ng panahon na maaaring maranasan sa probinsya ng Albay. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 7, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kontrolado na ngayong umaga ang sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay San Antonio, Parañaque City na nagsimula kagabi. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog dahil sa sobrang lakas ng apoy. Nasa 300 mga bahay ang nasunog at hindi bababa sa 600 mga pamilya ang naapektuhan. Naging pahirapan sa Bureau of Fire Protection ang pagresponde sa sunog dahil sa mga nakaparadang sasakyan at masikip na kalsada. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission ang posibleng pagsuspindi sa pagsingil ng Green Energy Auction o GEA at feed-in tariff o feed allowance. Ito ay upang mabawasan ang pasanin ng publiko sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kasunod ito ng direktiba ng ahensya sa mga distribution utility na itigil muna ang disconnection ng kuryente mula May hanggang July 2026 at payagan ang installment payment para sa mga consumer na gumagamit ng hindi lalampas sa 200 kWh. Tiniyak naman ng Meralco na tatalima sila sa direktibang ito habang ang ilang consumer ay mas nais na lamang pababaan ang singil sa kuryente kaysa panandaliang remedyo. Bahagyang lumago sa 2.8% ang gross domestic product ng Pilipinas sa unang bahagi ng taong 2026. Batay ito sa bagong datos ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Gayunman, mas mababa ito kaysa sa projection o inaasahan o target economic growth na 5 to 6%. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang COVID-19 pandemic. Ayon sa DepDev, sumusunod ang growth development ng Pilipinas sa Vietnam, Indonesia at China na naglabas na rin ng kanilang first quarter GDP. Nagbabala ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa matinding pressure na kinakaharap ng mga magsasaka at mangingisda sa kasalukuyan. Ayon sa grupo, marami na sa kanila ang nag-iisip na huwag munang magtanim dahil sa pagkalugi na posibleng magdulot ng kakulangan sa supply ng pagkain kung walang agarang pagbabago sa mga polisiya. May ulat si Mia Alonzo. Posibleng humantong sa kakulangan ng supply ng pagkain sa mga susunod na buwan ang pag-iisip ng maraming magsasaka na huwag munang magtanim dahil sa pagkalugi. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ito ay dahil sa sobrang dami ng imports at tumataas na gasto sa produksyon na direktang nagdudulot ng paghina ng agrikultura sa Pilipinas.
Sa bigas at mais, bumababa ang presyo sa bukid dahil sa dami ng iniaangkat, habang tumataas naman ang gastos sa pagsasaka na umaabot umano ng hindi bababa sa 30,000 pesos kada ektarya. Dahil dito, maraming magsasaka ang nag-iisip na huwag munang magtanim sa susunod na cropping season. Bunsod nito, pinangangambahan ang posibleng kakulangan sa supply kung hihinto muna sa pagtatanim ang mga magsasaka. Sa pangingisda naman, patuloy ang paghina ng sektor matapos payagan ang malalaking komersyal na barko na pumalaot sa loob ng 15-kilometer municipal waters. Dahil dito, nahihirapan ang mga maliliit na mangingisda at mas nababawasan ang kanilang huli at kita. Samantala, sobra-sobra naman nila ang supply sa livestock at poultry dahil sa naitalang mga pag-aangkat. Umaabot sa 891 milyon ang kilo ng baboy at lagpas naman sa 541 milyon ang kilo ng manok. Sa nakalipas na 7 buwan, mas mababa pa sa gastos ng produksyon ang presyo sa farm gate price, lalo na sa manok, kaya tuloy-tuloy ang pagkalugi ng mga producer. Dumadaing ang mga ito na hindi nakikita ng gobyerno ang tunay na sitwasyon ng mga magsasaka at mga producer, kasunod ng maayos na datos na iniulat ng Philippine Statistics Authority. Giit nila, kung walang agarang aksyon sa mga polisiya, ang sobrang supply sa ngayon, posible nilang magkulang ang produksyon ng pagkain sa mga darating na panahon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang sumuporta ang Philippine National Police o PNP. Ito ay sakaling ipatupad ng Department of Agriculture ang planong price cap sa ilang bilihin. May report si Leia Ilagan live. Leia, anong tulong ang maaaring ibigay ng PNP sa Department of Agriculture? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Iniutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang strategic deployment ng mga pulis sa mga pampublikong pamilihan at grocery stores sa buong bansa. Ito'y upang tiyakin na sinusunod ng mga nagtitinda ang itinakdang opisyal na presyo ng pamahalaan. Maliban dito, Ella, nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na proseso ng inspeksyon. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na balak nitong hingin ang tulong ng PNP at Department of Trade and Industry para sa mahigpit na pagbabantay sa merkado. Samantala, hinimok naman ni General Nartates ang komunidad na manatili mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad sa panahon ng monitoring phase. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Umaasa ang isang political party sa Kamara na igagalang ng liderato ang desisyon ng House members sa napipintong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero may duda rito ang isang kapwa kongresista. May report si Rosa Licos. Inihayag ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na nakagawian na ang tila pagpapataw ng sanksyon o parusa sa mga miyembrong hindi sumusuporta sa mga isinusulong na inisyatibo ng liderato ng House of Representatives. Isa rito ay sa pamamagitan umano ng inilalaang pondo sa mga proyekto ng mga congressional district. Chairperson ng National Unity Party o NUP ang kongresista, isa sa mga pinakamalalaking political party sa Kamara. Alam mo, hindi bago ito kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. No? So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yon, no? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally, no? So, parang kumbaga, nasanay na yung lahat sa ganyan. Na pagka, if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Ginawa nito ang pahayag ilang araw bago pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya umaasa si Representative Puno na igagalang ng liderato ng Kamara ang magiging desisyon ng bawat miyembro ng House of Representatives, pabor man o hindi, para sa House leadership. Anya, sa 55 miyembro nila sa NUP, 30 ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Ang iba naman, no vote anya dahil sa kanilang constituencies. Ngayon,
sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Okay? So if 40% of our members are going to be sanctioned for voting what they think, hindi naman siguro tama na the leadership of the party will allow this to happen, di ba? Ang umano'y kaugnayan sa issue ng impeachment sa pag-release ng pondo sa mga distrito. Nabanggit din sa privilege speech ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability? Or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Kaya ang kongresista nakatakda ng mag-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo dahil paniniwala nito away politika ang sanhi nito. Una na rin itong sinabi na hindi ito dadalo sa sesyon sa plenaryo ng Kamara sa May 11 kung kailan inaasang pagbobotohan ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, opisyal ng inutusan ng plenaryo ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng House members ng Committee Report No. 281 at House Resolution No. 989 na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ginawa ito hapon ng Miyerkules, May 6. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989, including its annexes through their respective registered email addresses, post electronic copies in downloadable form of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989, including its annexes in the House website, and distribute to the members printed copies of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Secretary General is so directed. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, may ilang araw ang bawat House member para pag-aralan ng committee report at resolusyong articles of impeachment bago ang plenary vote sa impeachment ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong magtalaga ng Senado ng isang impeachment manager bilang paghahanda sa posibleng pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Layunin nitong matiyak na magiging maayos ang daloy ng impeachment trial. May ulat si Jed Neresina. Maaaring magtalaga ang Senado ng isang impeachment manager sakaling mag-convene ito bilang isang impeachment court upang litisin ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon sa senador, pangunahing kinukonsidera para sa nasabing posisyon si Senator Francis Kiko Pangilinan dahil sa kanyang background bilang isang abogado. So we're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa, si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer
nasanay sa trial. Oh. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained. Di ba? Mas maganda na yung ganon. Dagdag ni Senator Lacson na si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nagmungkahi ng ideyang ito na amenable naman para kay Senate President Vicente Tito Soto III. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang maayos na daloy ng paglilitis. Aniya, nais ni SP Soto na magsilbing shepherd o gabay sa buong proseso ang impeachment manager na katulad ng papel na ginagampanan ng isang majority leader sa regular na sesyon. Sabi ko, I also agree kasi kailangan natin talaga merong legal mind na talaga yung lawyer na nandiyan. Kasi parang siya yung magsi-shepherd nung, aside from the Senate President, the presiding, parang siya yung bastonero sa floor. Diba? Pero parang majority leader, de facto, parang gano'n. Pero Senator Judge pa rin siya. Of course, of course. Hindi naman siya pagpapakita ng bias kung siya yung yung orderliness, di ba? Parang timo, no? Parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Parang yung orderliness ng trial. Samantala, tiniyak naman ni Senator Lacson na hindi matitigil ang trabaho ng Senado sakaling matuloy ang impeachment trial. Paliwanag niya na maaaring ituloy ang committee hearings at regular na sesyon kahit pa may impeachment trial silang isinasagawa. Kaya nga sabi namin, impeachment trial at saka yung session, simulan natin sa hapon. Para yung umaga natin libre, para yung committee hearings, not only yung Blue Ribbon, kundi other legislative, yung mga bills pending, magkaroon ng space para sa committee hearings, para ma-report out pag may session. Kaya pinag-aaralan namin yung scheduling. Kasi ngayon, meron sa parang priority bills na hindi pa natatakel o nasa committee pa, pag hininto mo yun, di paralyze naman yung legislative work. So, ang pinag-uusapan namin is, maski 2 p.m. to sawa, abutin tayo alas 10, alas 11, pero bakante yung umaga para meron tayong committee hearings. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat matakot ang mga congressman na kritiko o bumabatikos kay Vice President Sara Duterte. Mismong si BP Sara na ang nagsabi na wala siyang balak balikan ang mga ito sakaling makaligtas man siya sa kinakaharap na reklamo. Sagot ito ng pangalawang Pangulo sa umiikot na impormasyon na boboto pabor sa impeachment ang ilang miyembro ng Kamara na kritikal sa kanya sa takot na gantihan sila nito. Unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yun parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Wala rin niyang dapat ikabahala ang mga mambabatas na baka hindi mabigyan ng budget ang kanilang mga distrito kung hindi susuportahan ang hakbang upang alisin siya sa pwesto. Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno. Posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ito ay kahit anya na umakyat na
ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, ano ang ibinigay na dahilan ni Senator Lacson sa posibleng hindi pagko-convene ng Senado? Senate President Pro Tempore Panceloting Lacson na kung mananalo sa botohan yung mga tututol o mag-oppose sa pagko-convene ng Senate as an impeachment court ay maaari ngang hindi ito matuloy. Nilinaw ni Senator Lacson ang prosesong pagdaraanan bago formal na maging isang impeachment court ang Senado. Aniya, hindi maaalis ang posibilidad na may mga kasamahan sila sa Senado na kukontra. Nalipisin ito oras na dumating na ang articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, bagamat bahagi ng kanilang tungkulin ang mag-convene, maaari itong dumaan sa botohan kung may maghahain ng mosyon na tututol dito. Paliwanag ni Senator Lacson dahil ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Hindi ito maituturing na one-man court kung kaya't ang boses ng mayorya ang masusunod. Sir, yung convening, kapag may nag-kontra, i-divide niyo yung House, hindi ba? In-anticipate namin, may magko-kontra. Yes, sir. Pero, sir, kailangan ba i-divide yung House? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho niyo po yun, even if may magkumontra? May motion eh. Kung may motion na wag i-convene, sa botohan mauwi yun. Kasi ang court, hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Binigyang diin din ng Senate President Pro Tempore na habang hindi pa formal na nagko-convene bilang impeachment court silang mga senador, sila ay kikilos o magde-decide muna bilang Senate as a body. Ibig sabihin, ang desisyon kung itutuloy ang pagbuo ng impeachment court ay nakadepende sa botohan ng mga senador sa ilalim ng kanilang regular na tungkulin. Balikan ko lang po yung sinabi nyo na pag may nag-oppose or kumontra dun sa pagko-convene ng impeachment court, i-divide yung House. Eh di sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. Hindi siya magiging unconstitutional, sir, Well, since... kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang, sorry. I have to correct myself. Samantala, aminado si Senator Lacson na maaaring mauwi sa legal na usapin sa Korte Suprema kung sakaling magpasya ang Senado na huwag mag-convene bilang isang impeachment court. Dahil dito, maaari aniyang may maghain ng petisyon sa Korte Suprema tungkol dito. Ella, dahil ngayon ay hindi pa naiaakyat o naitatransmit yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado, mayroong iba't ibang possibilities and eventualities na inaasahan yung mga senador at isa na rito yung binabanggit nga ni Senator Lacson na posibleng hindi matuloy yung pagko-convene kung mananalo sa botohan yung mga mag-oppose o tututol na mag-convene ang Senate as an impeachment court. Pero nauna nang binanggit noon ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi na dadaan pa sa botohan yung pagko-convene nila as an impeachment court. So ayan yung mga ilang bagay na antayin natin dito sa Senado oras na umakyat nga yung articles of impeachment ni Vice President Duterte. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Basura kung ituring ni Vice President Sara Duterte ang chismis na binato umano niya ng laptop si Attorney Michael Poa. Ayon sa Vice Presidente, hindi kailanman siya nagtapon ng anumang gamit sa isang kasama sa trabaho. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, wala naman siyang mapapala kung gagawin niya ito sa isang empleyado. Basura siya na chismis na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at
paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, incompetent. Basura na siya, pero syempre dahil nakoconsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Sa isang hiwalay na panayam, pinabulaanan na rin ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng legal team ni BP Sara, na binato siya nito ng laptop dahil sa pagkadismaya sa kanyang impeachment case. Nagain ang mga kongresista sa probinsya ng Batangas ng isang resolusyon laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay upang kondenahin ang mga anilay walang basehang alegasyon laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong detalye sa inihaing resolusyon kontra Representative Leviste? Limang kongresista sa probinsya ng Batangas ang may akda o authors nitong House Resolution number 994 na kumukondena kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, partikular na doon sa mga walang batayang pahayag ng mga ito o walang batayang pahayag ng kongresista laban kina Executive Secretary Ralph Recto at asawa nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa isang privilege speech noong araw ng Martes, May 5, 2026. Kabilang na sina House Assistant Majority Leader at Batangas 6 District Representative Ryan Recto, anak ng mag-asawang sina E.S. Ralph at Governor Vilma. Gayon din si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Layo ng House Resolution na suportahan ng Executive Secretary at Batangas Governor. Nakasaad din sa resolusyon na bagaman may parliamentary freedom of speech ang mga miyembro ng Kongreso na ibinibigay ang saligang batas, hindi naman ito panangga para sa pagpapakalat ng espekulasyon at paninira laban sa public officials. Dagdag pa rito, hindi rin dapat inaabuso ang parliamentary immunity para sa personal na mga interes. Binigyang diin din sa House Resolution na ang sinasadyang pagpapahayag ng hindi beripikadong aligasyon sa isang privileged forum ay pag-abuso sa legislative authority at pagmamaliit sa integridad ng House of Representatives bilang isang institusyon. Samantala, sa isa namang mensahe, tila kinukwestiyon ni Representative Leviste ang hindi pagpirma ni CWS Party List Representative Edwin Garjola sa resolusyon, gayong kasama umano ang kongresista sa pinangalanan niya sa kanyang privilege speech. Hindi natin alam kung saan aabot itong girian sa pagitan ni E.S. Recto at Representative Leviste o kung magbubunga ba ito ng isang ethics complaint. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagsampa ng reklamo si Energy Secretary Sharon Garin sa Department of Justice laban sa matataas na opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kabilang dito ang Chairman at Chief Executive Officer ng Solar para sa Bayan Corporation na si Congressman Leandro Leviste. Inirereklamo ang kumpanya sa umano'y pagsadya nitong hindi sumunod sa ilalim ng legislative franchises nito. Nais ipatanggal ng Department of Health sa merkado ang iba't ibang flavor ng vape habang hinihintay ang batas para sa total ban o tuluyang pagbabawal ng paggamit nito. Layo ng hakbang na maiwasang maengganyo ang mga kabataan sa patuloy na paggamit ng vape dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Binigyang diin din ng ahensya ang pangangailangan sa mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon hinggil dito habang nagpapatupad na ng tuluyang pagbabawal nito sa mga karatig bansa sa Asia gaya ng Thailand at Singapore. 6 na individual na ang naaresto dahil sa paglabag sa umiiral na gun ban sa Cebu.
Base sa tala ng Police Region Office sa Central Visayas, 5 sa kanila ay naaresto sa Police Response Operations habang ang isa naman ay mula sa buy-bust operations. Mayroon din namang 3 nagsuko ng kanilang armas. Ang pagpapatupad ng gun ban ay bunsod ng isinasagawang 48th ASEAN Summit and related meetings sa lalawigan. Nagsimula na ngayong umaga ang Association of Southeast Asian Nation Economic Community Council meeting sa Cebu. Nagtipon-tipon na ang mga economic leaders ng mga bansa sa ASEAN para sa gagawing pagpupulong. Sa sentro ang gagawing talakayan sa trade, investment at digital economy para suportahan ang mga negosyo, lumikha ng mga trabaho at magbukas ng mas marami pang oportunidad sa rehiyon. Pinangunahan ni Trade Secretary at ASEAN Economic Ministers Chair Maria Cristina Roque ang ginawaang pagpupulong. Ngayong araw, nagpulong na ang foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Cebu. Kabilang sa mga naging usapin ang tensyong nagaganap sa gitnang silangan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Gladys Toabi live. Gladys, kumusta ang pag-uusap sa foreign ministers meeting at ano-ano ang aktibidad ng Pangulo dyan sa Cebu? Ella, nagsimula na nga ang pagpupulong ng mga ministers ng ASEAN member countries kaninang umaga. Kabilang dito ang ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan tinalakay ang mga napapanahong issue sa rehiyon at buong mundo. Una na rito ang epekto ng krisis dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. 66% ng krudo ng ASEAN ay import lang, kaya apektado ang gasolina at enerhiya sa rehiyon na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng agrikultura, pagkain at mga pangunahing bilihin. Ang nangyayaring krisis ay may epekto rin sa transportasyon at turismo at naglalagay sa panganib sa buhay at kaligtasan ng mga mamamayang kasapi ng ASEAN na kasalukuyang nasa Middle East. As we convene today, we do so at a particularly consequential moment for our region. The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects on ASEAN. Kaya sa pagpupulong ay tatalakayin ng ASEAN ang mga hakbang na gagawin upang tugunan ang nangyayaring krisis at inaasahang ipipresenta naman ito sa gaganaping ASEAN Summit Leaders Meeting bukas. Against this backdrop, we convened 2 special meetings of the foreign ministers to discuss ASEAN's collective response to the effects of the situation in the Middle East and our region. Our discussions reflected ASEAN's resolve to act with urgency, coordinate closely, and respond collectively to these emerging challenges. Bukod dito, isinagawa na rin ang 27th ASEAN Economic Community Council. Nakatuon naman ang diskusyon tungkol sa kalakalan, investment, at digital economy na naglalayong makapagbigay ng mas maraming trabaho at oportunidad sa rehiyon. Ella, ngayong araw ay nakatakdang dadaluhan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Special Bimpiaga Summit o ang Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area. Magkakaroon din ng bilateral meeting kasama ang Vietnam at mamayang gabi naman ay magkakaroon ng trilateral meeting kasama ang mga leader ng Cambodia at Thailand. Ella, yan muna ang ating update. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gladys Toabi. Kapwa magsasampa ng reklamo ang magkabilang kampo na sangkot sa nangyaring road rage sa Quirino Avenue, Quezon City. Nangyari ang insidente matapos na magkagit-gitan ang driver ng bus at motorsiklo sa bahagi ng Quirino Highway. May report si Lea Ilagan. Kita sa viral video na ito ang isang lalaking duguan matapos masangkot sa isang road rage sa Quezon City noong Mayo 2.
Ang lalaki, driver ng pampasaherong bus na kinuyog ng dalawang driver ng motorsiklo na nakagit-gitan nito. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng Quirino Highway, malapit sa Asuncion Drive kung saan nagpang-abot ang dalawang panig matapos kumprontahin ng driver ng bus ang nakamotorsiklo. Nangyari po yung insidente, naswerve nga yung motor ng bus. So, anong nangyari, yung motorcycle rider natin, hinampas niya yung side mirror ng bus. Hinabol ng bus yung motorcycle riders natin. Bumaba ang bus driver, dala ang isang tubo, subalit agad itong naagaw ng motorcycle rider na siyang ipinanghampas sa driver at konduktor ng bus. Dala na yung tubo. Hinampas niya yung rider natin. Apparently, naagaw ng motorcycle rider yung tubo. Hinampas niya ngayon yung driver po ng bus tsaka yung conductor. Ayon kay Quezon City Police Station 16 Station Commander, Lieutenant Colonel Jemer Toviera, nakatakdang magsampa ng kasong serious physical injury ang magkabilang panig. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo na napag-alamang magkamag-anak na nagtamuri ng sugat sa katawan. Yung drivers po natin at conductor ay nagtamo po ng injury sa kanang bahagi ng kanilang mga ulo. Yung motorcycle rider naman po natin ay sa kaliwang bahagi po ng kanyang balikat. May paalala naman ng pulisya sa mga motorista. Pinakamabuti po ay panatilihin po natin yung pagiging kalmado at pag-iibigan sa isa't isa. Pwede po tayo mag-report sa pamamagitan ng 911 kung merong reckless driver o kaya naman po i-video po natin or mag-report po tayo sa LTO. Huwag po nating dadaanin sa sarili nating pamamaraan yung pagsaway sa reckless driver kasi magre-result po yun ng mas hindi magandang pangyayari. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng isinasagawa malawakang military exercises sa bansa, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi militarisasyon kundi pagpapalakas ng pambansang depensa ang layunin ng mga ito. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Ibinahagi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na naging matagumpay ang Maritime Strike Exercise na bahagi ng isinasagawang 2026 Balikatan Exercises kasama ang military forces ng Estados Unidos, Japan, Canada at iba pang partner countries. Sa kabila ng mga komplikadong paghahanda, nasubukan sa unang pagkakataon kahapon ng Japan Ground Self-Defense Force ang kanilang Type 88 Surface-to-Ship Missile System na ayon kay Secretary Teodoro ay posibleng maging bahagi ng interoperability ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ngayon mo makikita napaka-complicated nitong exercise na to. From planning to forming to resource management, so it will only get smoother and better. But nonetheless, I'm very, very proud and happy that we were able to pull this off for the first time, and it will only get larger in scope with more partners. Binigyang diin ng kalihim na mahalaga ang ganitong pagsasanay hindi lamang para sa depensa kundi pati sa pagtugon sa kalamidad. God forbid a natural calamity, we will know how to help each other in this area. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants. So it's a complex exercise actually. Sa kabila ng mga puna ukol sa umano'y militarisasyon, sinabi ng kalihim na bukas at transparent ang mga military exercises at isinasagawa ito sa ilalim ng civilian control. Well, militarization or national defense. There's always a claim of militarization, but it's under the control of civilian authorities. And these things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago.
And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, say, for operational security. Dagdag pa ng Defense Secretary, layunin ng mga pagsasanay na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Patuloy namang pinag-aaralan ng mga susunod na hakbang, kabilang ang posibilidad ng pagkuha ng bagong military assets at pagpapalawak pa ng balikatan exercises. Samantala, tiniyak ng DND na patuloy nilang susuriin ang mga resulta ng military exercises upang mapabuti pa ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. 3, 2, 1! Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ng lava flow collapse fed ng pyroclastic density current sa Mayon Volcano kaninang umaga. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangyari ito bandang 8:39 kanina. Sa ngayon, nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano at may higpit pa rin ipinagbabawal ang paglapit sa 6-kilometer permanent danger zone. Pinaghahandaan na ng Office of Civil Defense Region 5 at ng lokal na pamahalaan ang posibleng pagtama ng sama ng panahon sa probinsya ng Albay. Ayon sa PHIVOLCS, magiging delikado ito dahil sa lahar. Para sa detalye, may report si Ryan Salatandol live mula sa Albay. Ryan, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Albay? Meron na bang mga pag-ulan na nararanasan? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon ay nakararanas dito sa probinsya ng Albay ng manaka-naka hanggang malakas na pag-ulan. Ella, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa posibleng banta ng papalapit na sama ng panahon na maaaring tumama sa probinsya ng Albay. Ayon sa ahensya, ang mga malalakas na pag-ulan ay posibleng magdulot ng lahar dahil sa dami ng volume ng volcanic deposit sa dalisdis ng bulkan. Bukod sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng matinding abo galing sa bulkan, pinaghahandaan ngayon ng lokal na pamahalaan at ng Office of Civil Defense Bicol ang posibleng epekto ng paparating na sama ng panahon sa probinsya. Nakatutok ngayon sa monitoring ang OCD Bicol sa anumang anunsyo ng pag-asa sa magiging lagay ng panahon at pinaghahanda ang lahat ng mga sangay ng pamahalaan sa maaaring maging katuwang sa disaster response na pwedeng mangyari. Naghahanda na din ng deployment ang OCD para sa mga uniformed personnels at mga sasakyan na pwedeng magamit. Ang lokal na pamahalaan naman ng Ginubatan Albay sa naghahanda na din sa gagawing malawakang evacuation efforts upang maiwasan ang casualty. Sa mangyayaring ito, nangangailangan ng sapat na pondo ang lokal na pamahalaan ng Albay upang matugunan ang pangangailangan ng mga bayan na malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. At sa ngayon, Ella, ay patuloy na nakararanas ng mataas na aktibidad itong Bulkang Mayon at nananatili pa rin sa Alert Level 3 itong bulkan. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Pinag-aaralan na ng Iran ang 14-point Memorandum of Understanding na panukala ng Estados Unidos na naglalayong maglagay ng framework para sa nuclear negotiations at pagtatapos ng digmaan. Positibo naman si US President Donald Trump sa kasalukuyang negosasyon sa Iran sa pamamagitan ng Pakistan dahil gustuan niya ng Iran na magkaroon na ng kasunduan. No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. But what's not to submit? So they had a Navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water.
They had an Air Force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Thank you, Mr. President. Posibleng nagmula sa isang pasaheron Dutch sa barko na MV Hondius na nahawa ng mga rodents sa Argentina bago sumakay ang pinagmula ng outbreak ng hantavirus ayon sa World Health Organization. Sa 8 pinaghihinalaang kaso, 3 individual ang nasawi, kabilang ang asawa ng lalaking Dutch na nagpositibo sa Andes virus, isang pambihirang uri ng virus na maaari maipasa sa human-to-human transmission sa pamamagitan ng malapitang contact. Ang barko ay kasalukuyang naglalayag patungo sa Canary Island habang ang mga eksperto ng WHO ay nakikipagtulungan sa mga crew upang suriin ang panganib na exposure at i-coordinate ang ligtas na evacuation ng mga natitirang pasahero at crew. Nasa mahigit 400 individual ang inaresto matapos ang nangyaring kaguluhan sa West Bengal, India na nagresulta sa pagkamatay ng 3 individual, kabilang ang isang aide ng Bharatiya Janata Party o BJP. Sumiklab ang karahasan matapos matalo ng partido ni Prime Minister Modi ang mahigpit nitong kalabang partido na Trinamool Congress o TMC sa pangunguna ni Mamata Banerjee na tumangging magbitiw sa tungkulin at nag-akusa ng pandaraya sa eleksyon. Nagtuturuan ang mga partidong BJP at TMC kung sino ang tunay na may kasalanan sa naturang kaguluhan habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang naitalang mga kaugnay na kaguluhan sa iba't ibang lugar. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7 na nagsasabi, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.